Hello! Handa ka na bang gumawa ng sarili mong obra maestra? Sa pagtatalakay natin ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang tool na siguradong magpapabago sa paraan ng pagdidisenyo nyo. Tara, simulan na natin! Alam mo, pamilyar yung pakiamdam na yan. Yung mayroon kang napakagandang ideya sa isip mo, pero parang ang hirap niyang gawing isang actual na visual. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para gawin yan, na simple lang at aminin ko, medyo nakaka-enjoy pa? At dito na nga pumapasok ang Canva. Sabi nga ng mga eksperto, hindi na lang to basta isang app. Isa na itong, mahalagang skill sa panahon ngayon. Para sa trabaho man yan, sa school o sa mga personal na proyekto mo. So, bakit nga ba ganun na lang kalaki ang epekto ng Canva? Halika, alamin natin kung paano nito mapapadali ang buhay mo, lalo na sa mga creative projects. Sa pinakasimpleng paliwanag, isipin mo na ang Canva ay ang iyong personal na digital design studio. Ang maganda dito, hindi mo kailangan maging isang professional graphic artist. Dinisenyo talaga to para sa lahat, para maging madaling gamitin. At grabe, ang dami mong pwedeng gawin dito. Mula sa mga pang-social media posts mo, mga party invites, hanggang sa business logos at mga reports para sa opisina. Halos walang limitasyon, imagination mo na lang talaga ang kailangan. Oh, eto na. Dumating na tayo sa pinaka-exciting na parte, ang pagsisimula. Ipapakita ko sa inyo kung gaano to kabilis at kadali. Promise! 4 na simpleng hakbang lang to. Una, punta ka lang sa website. Pangalawa, i-click mo yung sign up button. Pangatlo, piliin mo kung paano ka mag-sign up. Google, Facebook, email, bahala ka. At pang-apat, tapos na! May libreng account ka na sa loob lang ng ilang segundo. Pagkapasok mo, baka medyo ma-overwhelm ka sa dami ng nakikita mo. Relax lang. Yan ang workspace mo at kinawa yan para maging madaling intindihin. So, iikutin kita. Ito yung unang-unang bubunggad sa'yo, yung tinatawag na landing page. Isipin mo na lang na ito yung control panel mo. Lahat ng gagawin mong projects dito magsisimula. Okay, kilalanin natin. Sa bandang itaas, nandyan yung toolbar para yan sa paghahanap. Sa gitna naman, yung malaking space, yan ang canvas area, kung saan makikita mo yung mga templates. Meron ding button para sa custom size kung may specific ang sukat. At dyan sa gilid, yung sidebar para ma-access mo yung mga lumang designs at folders. Okay, so kapag nag-click ka na ng isang design o template, dadaling ka na sa mismong project workspace. Ito na yung canvas mo. Dito na mangyayari lahat ng magic. Ready ka na ba? Gagawa na tayo ng kauna-unahan mong disenyo. Huwag kang kabahan, sisimulan natin sa pinaka-basic. Umpisaan natin sa text. Sa kaliwang sidebar, hanapin mo lang yung text button. Pagka-click mo, pwede ka nang maglagay ng heading, subheading o kahit anong text. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, pag may text ka na, lahat ng tools para i-customize yan ay nasa itaas na toolbar. Pwede mong palitan ng font, kulay, laki. Pwede mo rin lagyan ng effects tulad ng anino o i-curve yung text. Sobrang daming options para maging unique yung gawa mo. Siyempre, ano ba naman ang design kung walang image, di ba? May dalawang paraan para dyan. Pwede mong gamitin yung sarili mong photos o mamili ka sa libong-libong stock photos mismo sa loob ng Canva. Kung gusto mong gamitin yung sarili mong litrato, punta ka lang sa Upload sa kaliwa, click mo yung Upload Media, tapos hanapin mo na yung file. At ang ganda dito, yung mga in-upload mo, masisave na sa account mo. So anytime, pwede mo siyang gamitin ulit. At heto, isang pro tip, kung gusto mo na malinis at maayos tingnan yung mga litrato mo, gamitin mo yung frames or grids. I-drag and drop mo lang yung photo mo sa frame at kusa na siyang aayos. Instant professional look. At ito, yung laging tanong, kailangan ko bang mag-pro? Pag-usapan natin yung pagkakaiba nila para malaman mo kung ano ang bagay sa'yo. Ang kailangan mo lang tandaan ay itong maliit na icon ng corona. Kapag nakita mo yan sa isang font, photo o kahit anong element, ibig sabihin para yan sa mga naka-pro subscription. Madali lang tandaan, di ba? Okay, so i-compare natin. Yung free account, sobrang sulit na niyan para sa mga nagsisimula. May access ka na sa milyon-milyong libreng photos at daan-daang libong templates. Yung pro account naman, binibigyan ka nito ng access sa lahat ng premium content. May kasama pang brand kit para sa business mo at marami pang advanced tools. Ang advice ko, magsimula ka sa free account. Promise, sobrang dami mo nang magagawa dyan. Habang ginagamit mo, dun mo malalaman kung kailangan mo ba talaga yung mga pro features. Walang pressure. Mag-explore ka lang. At ayun na,
Alam mo na ang mga basic para makapagsimula, mula sa pag-sign up hanggang sa pag-customize ng unang design mo. Ang galing! Handa ka na? Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to, na yung alam mo na to at may bago kang tool na magagamit, ano kaya yung unang-una mong gagawin o ididisenyo? Nasa mga kamay mo na ang susunod na obra maestra.